Hi guys! And as promised dun sa previous video namin, congrats sa winner ng aming community appreciation dun sa aming pilot episode. So ang nanalo ay... Hi guys! Welcome to Discover PFC. This will be our very first episode. So finally, nasimulan na rin namin. Quick recap lang. This series will uncover and break down fragrances sa isang simple, fun, at madaling intindihin para sa lahat ng newbies, mga ka-PFC namin dyan, at buong fragrance community. Pero paalala lang po ha, scent is subjective. So, iba-iba po yung pang-amoy natin. Pwedeng mabango sa akin, hindi mabango po sa mga ka-team namin. Pero mabango din sa inyo. So, i-describe lang po namin sa mga episode na to kung ano yung mga initial impressions namin and experiences namin dun sa mga nasabing pabango. So, experiences may vary from our perspective to yours. So, sana enjoy nyo lang po at we will do our best to relay these experiences as accurate as possible. So, manood kayo hanggang dulo ng video ha, kasi anywhere in between doon sa aming video, i-announce namin ang 2 lucky winners doon sa aming pilot episode community appreciation. So, may 2 PFC members na mananalo ng Paris Corner PR kit. At meron din kasama yun mga PFC special guests. So, kung hindi nyo pa napapanood yung aming pilot episode, links are in the descriptions down below. So, tara, samahan nyo kami and let's start this review. Today's fragrance is a designer perfume. Pero hindi lang siya basta-basta designer ha. Ito yung tipo ng pabango na, let's be real, simple. Pero kahit sobrang simple niya, it defined and it revolutionized a generation. So, kahit simple siya, ang laki ng impact niya na nagawa sa fragrance industry. Nahulaan niyo na ba? Kung hindi pa, magbibigay pa ako ng onting clue ha. So, it is marketed as the first ever unisex fragrance. Fresh and effortless. Kaya siya magustuhan ng kahit sino at kaya siyang suotin ng kahit sino. So, ganun siya ka-mass appealing. So, we got our fragrance from Center Lunch by Jazz Harry. So, meron silang mga designer and niche perfume. If you want to buy one, check out their page and check out their Shopee. So, lahat yan nasa description box. Check nyo na lang. PFC preferred din sila. So, na-review namin yung iba nilang documents and okay naman yung experience namin. So, our fragrance for today is CK1 by Calvin Klein. So, tama ba yung hula nyo? Bago tayo magsimula, konting history tayo about the perfume. CK1 was released in 1994 and this was actually considered the first ever mainstream unisex fragrance. Behind this are 2 legendary perfumers, Alberto Morillo, creator of Acqua di Gio, and Harry Fremont, creator of Tom Ford Tuscan Leather. Pero alam nyo kung anong mas interesting? CK started creating perfumes as early as 1978. They named it Calvin Klein for women and then nasundan ng Calvin for men noong 1981. Pero what set their name in the fragrance world was CK Obsession and CK Eternity. Actually, naisip pa nga nung owner dahil sa positive reviews and feedback ng dalawang to, napaisip mismo si Calvin Klein. Oo, totoong tao siya. Isa siyang American fashion designer. Kilala pa nga siya as Supreme Master of Minimalism. Naisip niya na feeling nila, hindi na nila need gumawa pa ng bagong fragrance. Pero, kung gagawa sila ulit, dapat yung next fragrance nila ay simple lang at minimal. At ayun, instead of a traditional launch, dinala nila ito sa Tower Records, isang music retail store, targeting the youth culture. Alam niyo kung anong resulta? In just 10 days, kumita agad ng $5 million. Ganun kagrabe yung hype. Personally, CK1 gives me that 90s clean, fresh, out of the shower vibe. Parang classic na hindi tumatanda at gusto ng lahat. Kung hindi fragrance ang mga kakilala mo, sigurado, tatalabat mabisa ito for compliments. Sa itsura naman, super minimalist. Frosted glass bottle. Opaque, matted glass. No flashy design. Very clean, minimalist, with the iconic CK logo. Very 90s aesthetic. Pwede po pa nga siyang i-share kasi may screw cap siya at it comes with a separate atomizer for versatility and storage convenience. Okay, atomizer check. Okay naman. Fine mist, wide enough coverage. Hindi siya luxury level atomizer, pero it gets the job done. Not bad para sa isang considered classic ng 1990s. So we got our bottle, again, from Center Lunch by Jazz Harry. So they are Sniff Street on Shopee. Let's proceed now doon sa physical appearance and packaging ng CK1. So sa packaging, ito ang CK1 packaging. Puti, matte box siya. You can see the outline of the bottle. Tapos embossed din siya. And you can see the CK1 iconic logo. Then nakasulat din dito yung perfume concentration niya. EDT or Eau de Toilette. Then Calvin Klein. Then 100 ml. So at the top, you can see the Calvin Klein. Then may small detail siya guys. Meron dito website nila. Doon sa may takip ng box. Sa likod, nandito naman yung mga information like ingredients, kung saan siya gawa, and other important details din. And sa ilalim, nandito yung QR code pati barcode. So now let's proceed with the bottle. Ito yung bote. The box comes with a bottle and dedicated separate atomizer. So CK1, as you can see, it's a matte frosted glass. Sobrang straightforward niya and simple. May CK1 logo, Calvin Klein dito sa baba. Tapos nandun ulit yung mga details sa ilalim. Concentration, Eau de Toilette, then 100 ml. So screw cap siya guys. Ibig sabihin yung takip niya de-screw. So ayan. So pwede nyo gamitin yung CK1 ng ganito. Pwede nyo siyang i-dab sa pulse points nyo. So after nun, pwede nyo naman gamitin yung separate dedicated atomizer. De-screw din siya. So isa-screw nyo lang siyang ganito. Yan. Yan siyang screw na ganyan, tapos spray nyo na. Okay? So, tapos na tayo ngayon sa physical appearance, pati sa packaging.
let's now proceed doon sa pinaka-importanting part, which is yung scent breakdown. So, di-describe natin ngayon yung pabango, yung experience natin doon sa pabango, and kung ano yung mga basic information regarding this perfume. So, as we all know, scent profile muna. Scent profile, CK1 is a very green, fresh, musky, and slightly floral fragrance. So, sisimulan natin yung scent profile sa top notes or opening. So, kuha tayo ng scent strip. So, ito yung scent strip. So, now let's review the top notes or opening. Whew! Grabe ang bango. So, CK1, describing its opening or top notes. So, it's a citrus blast. Maaamoy nyo yung well-blended lemon, bergamot, and pineapple. Sobrang bango niya, guys. Kung i-describe siya, very fresh, very inviting yung amoy niya, no? Kapag naamoy mo siya sa tao, actually, parang ang sarap niyang yakapin. Very welcoming yung amoy. Tapos, magda-dry down to. Sabihin ng dry down is yung natutuyo na yung fragrance, no? So, dadaan na siya doon sa development ng amoy. Pag nag-heart notes na siya, mapapansin nyo na doon yung lily of the valley and jasmine. So, yung amoy niya magiging slightly floral, soapy, tsaka clean vibes yung mararamdaman nyo sa heart notes niya. Tapos, at the base or base notes, ito yung patapos na yung performance ng fragrance and natapos na niya yung dry down stage, mapapansin nyo na yung base ng pabango. No? So, ang ma-observe nyo sa CK1 usually is musky tsaka woods. So, kapag inamoy nyo siya usually sa balat, doon nyo na mapapansin yung base notes, no? Yun yung faint smell na pinaka-base ng pabango. From start to finish, ang CK1, pag dinescribe mo siya, very clean, very fresh, and non-offensive from start to finish ng fragrance. Yun yung scent profile ng CK1. So, let's go to the performance breakdown ng CK1. Sa longevity niya, or also known as performance, around 5 to 6 hours siya kapag cold environments. 2 to 4 hours siya siguro sa initan. Yung testing namin dito, guys, is sa balat, pati sa clothes, no? Yung amoy niya sa clothes, pwede siyang umabot actually ng up to 10 to 12 hours. Pero very faint na kasi yung amoy ng CK1 sa clothes sa mga ganong oras, kaya hindi na namin siya kinonsider. Let's now go to the projection. Within arm's length siya for the first hour, hindi siya sobrang loud, pero pwede na. Hindi siya definitely beast mode, pero kapag spinray mo kasi yung CK1, enough na siya para maamoy nung kaharap mo or nung kausap mo. So, hindi siya room filler. Normally, sa mga fresh scents, hindi mo talaga ini-expect na room filler siya or beast mode siya. So, for CK1, saktong-sakto lang yung kanyang projection. And for the sillage, soft scent trail. Kapag dumaan ka, mapapansin mo yung amoy, pero hindi siya overwhelming. Hindi siya yung amoy na mapapasunod ka talaga. Ang recommended sprays ko sa CK1, if sa clothes, pwede mo siyang i-overspray. Very light at masarap siya sa ilong. Hindi siya cloying or nakakasulaso. Pero, kung sa balat mo siya isi-spray, nakadepende yan sa skin chemistry. Pwede siyang umasim kapag acidic ka at grabe ka magpawis. So, careful lang kapag nag-spray ng freshies sa balat. Ano naman yung versatility ng CK1? Ang isang CK1, very versatile siya. Dito siya panalo. Perfect siya for daily use, for school, for office, for gym. Sa Philippine weather, sobrang talab ng CK1. Solid choice to sa Pinas, very fresh, hindi nakakasuffocate sa init. Pwede siya sa kahit anong outfit, casual or clean look, good boy or bad boy, professional, any settings, papalag si CK1. Ano ang target ng CK1? Actually, may target to as unisex. Literally, anyone can wear this. Pero for me, to be honest, mas leaning pa rin siya sa masculine side. Para sa akin, medyo mas poor home yung datingan ng CK1. Pero ang babae yung magsusuot, okay din siya. Kasi nandun pa rin naman yung Lily of the Valley pati Jasmine niya. Ang CK1, very beginner friendly. Budget friendly, hindi siya ganun kamahal, and very mass appealing. Clean, classic, at effortless. So very above average siya for a designer scent na sobrang abot kaya. So guys, ayun na yung performance breakdown natin ng CK1, no? Normal kasi sa freshies na hindi ganun katagal yung performance nila. Pero marami kasing way para i-extend ang performance ng isang pabango. For example, this one. Actually, nakuha ko siya sa The Essentials by A&J. Hindi siya PFC preferred shop, pero ayun, nakita ko siya. Sobrang steal nito para saan, guys. So ito. CK1 Skin Moisturizer Lotion Pour La Peau. Ayan. So, kung gusto nyo i-extend yung amoy ng fragrance nyo, pwede kayo maglagay ng lotion muna, then spray nyo yung pabango. Tapos, syempre, mas maganda kung parehas na scent, di ba? Para mag-complement talaga siya. I-announce namin yung winners, no? Wala ko ng salamin, guys, no? Kasi medyo malabo yung mata natin. Kasi, ayun, at least alam nyo yung descripted, di ba? Kasi nga, wala akong salamin, malabo mata ko. So sa giveaway segment natin, as promised dun sa previous video namin, congrats sa winner ng aming community appreciation dun sa aming pilot episode. So, ang nanalo ay si Atticus Apollo 3014 at si Anime Tagalog Dub 504. So, makikita nyo siya dito sa screen. Actually, ang nanalo talaga dun sa roleta ay si Pocket Sense PH. Isa siyang content creator, no? So shout out na lang dun sa team ng Pocket Sense and Pocket Wife. Wave na yun, syempre hindi na namin bibigay sa inyo. Marami na kayong pabango. So ibigay nyo na yun sa PFC community. Oo, wave na yan. Grabe naman. Pero sobrang swerte nyo kasi kayo yung unang lumabas sa roleta, no? And thank you for participating. So follow nyo na lang sina Pocket Sense dyan. Kung supporters kayo nila, maganda. Supportan nyo rin kami, di ba? Syempre. So ayun, congrats kay Atticus Apollo 3014 and Anime Tagalog Dub 504. Kung mabasa nyo man to or mapanood nyo, please message the PFC Community Admin page or Pinoy Fragrance Community Facebook page or Discover PFC Facebook page para ma-claim nyo yung regalo namin siya sa inyo, no? So, ayun, para masabi nyo sa amin yung details nyo and address nyo kasi kailangan namin ipadala sa inyo yung pabango. Again, congratulations sa mga nanalo sa first community appreciation gift ng Pinoy Fragrance Community Discover PFC. So, again, like we promised last time, this is a Paris Corner Pure Kit straight from Dubai. Tapos, meron siyang mga additional gifts from Pinoy Fragrance Community.
So, ano nga ba ang laman ng mga PR kit na ito para next time sumali din kayo sa aming mga community appreciation events. So first, check natin. Wow! It's a Paris Corner stainless steel cup. Yan, may Paris Corner bag. Meron tayong Decad from Cad Lodge. Oxycure Acne Clear Concealer. Meron tayong Bior 4-pack. Rexona. Jergens Age Defying. Innisfree Cleanser. UV Defense Sun Cream. So random siya guys, no? Tapos magdadagdag din kami ng mga decants from MJC, MJ Chua Perfume Store, Perfume Essence. Tapos ganun din sa kabila. Pero syempre hindi dyan natatapos yun, no? Aside from this, tapos meron pang mga decants from MJC Essence or MJ Chua Perfume Store. Maraming salamat MJ Chua. We will provide additional decants po from the collection of Pinoy Flaggets Community. So lagi nyo kami subaybayan, supportahan nyo kami sa bawat episode kasi sa bawat episode kami ay mag-give back sa inyo. So ayun, maraming salamat sa mga sumali and syempre hindi pa ito yung last. Magkakaroon tayo ulit ng community appreciation this episode. So to join, comment down below sa comment box namin is yung ano yung go-to everyday scent nyo and bakit. So yun lang. Na-like nyo to, subscribe kayo sa page namin, sali kayo sa Pinoy Flaggets Community Group. Then, answer our question. Kapag nagawa niyo yun, may chance na kayong manalo ng community appreciation gift namin from PFC. Secret na muna yung papag-giveaway namin. Basta i-make sure namin na matatawa kayo doon. Okay? So, make sure lang na nakafollow kayo sa lahat ng social media namin and like this video. Hindi po ito sponsored whatsoever na video. Ito ay naging posible dahil sa suporta ng Pinoy Flaggets community members. Salamat sa walang suporta. Yung recipient ng aming community appreciation will be announced sa aming next video. So, again, maraming salamat po. And sana nag-enjoy kayo at natuto kayo sa first episode ng Discover PFC Fragrance Unfiltered Series CK1. Go-to ko talaga pabango yung CK1, kahit ang dami ko na alam na pabango. So, again, thank you. This is JD, and I hope you enjoyed our video. See you till the next one. Bye! This series, CK1 is one of my first perfumes na blended, syempre. And ito rin yung pabango na nagustuhan sa akin ni Atty. Lira, no? So, actually, nagsimula yung PFC dahil lang nagustuhan niya yung CK1 na binili ko. Excuse me, pakat na lang. So, again, thank you for supporting us, and ito yung magiging thumbnail natin. Lapit ka sa mukha mo. Hindi, angat mo yan. Okay na. Una na, nakakatakot na. Ano na, Bye!